Pagkatapos ng klase, ang mga estudyante sa paaralang ito sa Tagkawayan, Quezon, diretso uwi. Ang mahuli kasi, wala nang masasakyan. Kailangan po talaga nasa saktong oras. Kapag ginabi po kasi maglalakad na po talaga kami noon, mahihirapan na po talaga paghanap ng space. Ang sinasakyan nila, skate, o yung tila kwadradong kariton na may tatlong maninipis na tablang upuan. At pinaaandar ng maliliit na makinang degas, habang ang apat nitong gulong nakapatong sa rilis ng tren na may rutang Maynila hanggang Legazpi City sa Albay. 1995 ma'am, may mga, basta ma'am dati may nadapasiran dito. Ngayon ma'am, nung magkamero ng mga bagyo, hindi nagka-problema yung release, natigil yung transaksyon nila rito, yung biyahe-biyahe. Pero ngayon may mga nadaan na ulit na train, maintenance sila ma'am gumagawa. Malaking tulong ma'am sa amin ang skate dito. Kasi ma'am, wala pang karsada sa aming matino papuntang bayan. Kagaya ngayon, yung mga napasok ng mga bata, yun ang ginagawa naming service. Ayon sa mga residente, 30 minuto lang ang biyahe sa skate palabas o papunta sa kanilang bayan. Kumpara sa isang oras na biyahe na hindi pa sementado ang mga daan. Mas mabilis po yung transportasyon sa skate po, ma'am. Kasi may karsada nga po dito, ma'am. Hindi pa po totally talagang naaayos po. Isa pa po, napakalayo po, ma'am, ng pag-ikot. Papuntang bayan po. Ay sa skate po, ma'am, dire-diretso lang. Para sa 4 na rang estudyante ng Katimo National High School, 90% o 306 na pong mag-aaral, skate ang nagsisilbing transportasyon. Sa 10 pisong pamasahe kasi, naihatid na sila ng skate sa eskwela at pauwi sa kanilang bahay. Pag sumasakay po kami ng skate, hindi po kami nalilay. Dahil po sa skate, yung mga karamihan pong kabataan wala po ibang sasakyan kung ano po, dahil sa skate. Kung walang skate. Napakalaking ambag po kasi po kapag po magpo-commute po sila ay minsan po ay mas nakakatipid po sila sa pamasahe at the same time po ay nakakatipid din po sa oras ng pagpasok, hindi po sila nalilate. Bawat skate nakapagsasakay raw ng hanggang 15 estudyante na maaari pang umabot ng hanggang 20 kung may sasabit. Kaya ang bawat estudyanteng pasahero tila may kaangkas ding peligro. Wala silang proteksyon o anumang harang, wala ring sapat na hawakan. Sa isang maling kabig o liko, posible silang malagay sa peligro. Lalo't bumabagtas din sila sa mga kurbadang kalsada, matatarik na bangin at tumatawid sa umuuga-ugang tulay. Kaya ang kanilang kaligtasan nakasalalay sa tsuper o nagmamaniobra ng skate. Ang isa pang kalbaryo ng tsuper kapag may nakasalubong na ibang skate o may paparaang tren. Kailangan silang magbigay daan at buhatin ng skate palayo sa riles. Kung sino ang may kakaunting pasahero ang dapat magparaya. Iisang pares lang kasi ng riles ang kanilang ginagamit. Ang bigat ng skate umaabot sa 30 hanggang 40 kilo. Kaya ang driver na skate dapat na may kapartner sa bawat pagbiyahe. Yung akin pong likod, masyado na po, ramdam na po ang bigat. May crack na po kasi ang spinal cord ko sa may bandang baba. Kaya hindi na po ako, kaya nagpapausong po ako sa aking anak. Pero bukod tangi raw ang maingay at lumang skate na ito, hindi kasi maton o malaki ang katawan ng driver nito, kundi isa ring estudyante. Ang 15 anyos at grade 9 na si Renz. Grade 6 pa lang daw si Renz nang turuan ng amang si Reynante sa pagmamaniobra ng skate. Mula na magkaroon ng scoliosis si Tatay Reynante, bumigay na rin ang kanyang katawan at di na kinayang mag-skate mag-isa. Ang ina naman ni Renz na si Nanay Jane nagtatrabaho sa Maynila bilang kahera. Nag-iipon para sa kanilang panganay na nasa kolehiyo na. Kaya si Renz sanay nang magbanat ng buto at kumita sa sariling paraan. Ay, sa pasada po, pagkikita po ka ng 400. Pag kinikita ko po, ilang bibili ko po ng bigas.
Saka po pang baon po. Hindi naman po totally na talagang pinagtrabaho ko siya. Yun po ay kagustuhan niya din at pinag-usapan namin. Nag-skate po ako. Aray pang baon. Di naman po mahirap. Pero mabigat naman po. Binubuhat po namin yung buong skate kaya mabigat. Wala raw sa bukabularyo ni Renz na ikahiya ang pamamasada ng skate. Lalo't ito ang tumutusto sa kanyang pag-aaral. Medyo mahiyain po siya, tahimik, masipag po siyang pumasok at saka po maayos din naman po yung kanyang pag-aaral. Hindi po siya naiilang or hindi po siya nahihirapan sa kanyang pag-aaral. Kapag oras na nag-uwian, hinihintay na ng kanyang ama si Renz sa terminal ng skate. Konting pahinga at sasabak na sa pamamasada. Hindi ako nahihiya. Hindi po, marangal po yun eh. Hindi po kaya ni Papa mag-skate. Ako na lang po nag-skate. Pero tila di swerte sa biyahe ang mag-ama ng araw na yun. Dahil di sila puno ng pasahero. Ilang beses silang nagbuhat ng kanilang skate. Sa maghapong kasama namin siya, nakilala namin ang tahimik at mahiyaing bata na tila pinatibay na rin ng panahon. Pero nang pag-usapan namin ng tungkol sa buhay nila, nakita namin sa kanyang mga mata ang kamusmusan. Isang batang pilit lumalaban sa mga hamon ng buhay. Ang hindi masabi ni Renz sa salita, tuloy ang ibinulong ng kanyang luha. Miss ko lang po si Mama eh. Nahihirapan na po ako mag-skate. Ano po, sakit na po ng likod ko. Minsan. Bagamat nauunawaan ni Renz ang sitwasyon ng kanilang buhay para sa kanya, ang muling makasama ang kanyang ina at mabuo ang kanilang pamilya ay sapat ng karangyaan. Tindera po ako. Ang duty ko po dito is alas 3 ng hapon hanggang alas 4 ng madaling araw. Kapag may kita siya, ibigay niya po sa akin yun. Tapos mapahingi na lang ako ng padload, gano'n. Okay lang. Mabait po siyang bata. Emosyonal man dahil sa pangungulila sa anak, matapang pa rin na hinaharap ang hamon ng buhay. Kaya po ako nandito, kahit labag po sa loob ko, sakripisyo lang po. Ang estudyanteng si Renz na batak na sa pamamasada ng skate, nag-aalok muna ng sakay sa kanyang mga kaklase para may pambaon sa eskwela. Wala na kasing kakayahang makapagtrabahong mag-isa ang kanyang ama. Ang kwento ng pagsusumikap ni Renz, umani ng simpatya at paghanga, kaya may mga nag-abot ng tulong. Habang namamasada, walang kaalam-alam ang mag-ama na ang kanilang kasalubong, isang magandang sorpresa. Nalaman din ng Tagkawayan LGU at provincial government ang kalagayan ni Renz, kaya din na rin sila nag-atubiling maghatid ng tulong. Ito po ito yung mga grocery, tapos ito po ay mga bigas. Renz at Tatay Reynante, sa inyo na rin po ang brand new skate na ito. Ito'y cash na galing din sa pamahalaan ng ating bayan. At Nangako rin ng lokal na pamahalaan na imo-monitor nila ang pag-aaral ni Renz hanggang makatuntong siya ng kolehiyo. Kung edukasyon ang susi sa kaunlaran para sa iba, para kina Renz at Tatay Reynante, edukasyon ang sasakyan patungo sa mas maginhawang buhay.